Gusto ko ipaabot sa ating presidente na kailangan magkaroon na ng National Council kung saan siya ang chairman nitong Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Dahil doon sa aming meeting, sa hearing ng Quinta Committee, mukhang ito ang kulang para talaga maimbestigahan yung malinaw na merong sabwatan, may kartel or hoarding ng bigas. Ito ang naging pahayag ni AGA Party List Representative Nicanor Briones ukol sa kamakailang pagdinig sa Kongreso upang masugpo ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin maging ang sunod-sunod na kaso ng agricultural smuggling. Ayon sa kongresista, nasa 7 piso ang dapat ibaba ng lokal na bigas. Samantala, ang imported rice naman ay bumaba na ng higit $400 per metric tons na nararapat itong bumaba sa higit 6 na piso. Kaya naman mungkahi niya, kinakailangan ang nasabing konseho upang higpitan ang panukala sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act laban sa pagmamalabis ng mga smuggler at profiteer. Ang pahayag nito ay nakabase sa Chapter 6, Section 15 ng nasabing batas o ang Republic Act No. 12022 na bahagi ang iba't ibang kagawaran ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture, Department of Justice, Department of Finance, Department of Interior and Local Government, Department of Transportation, Department of Trade and Industry, Anti-Money Laundering Council, maging ang Philippine Competition Commission. Bagamat epektibo ang nasabing batas, pagsisiwalat ni Briones, ang hindi pa pagpapatupad ng konseho ay nagdudulot ng kawalan ng maayos na investigasyon sa bawat kasong nagaganap sa sektor ng pagsasaka at pakikipagkalakalan. Ano ating pakikiusap sa ating mahal na Pangulo, sinabi natin doon sa mga agency ng DA, ng DTI, ng Department of Finance, ng NEDA, na kung pwede, sila yung mga miyembro ng National Council na ito, magrekomenda sila sa ating mahal na Pangulo. So, kailangan sila yung magrekomenda. Sila yung aming binubugbog. Bakit wala silang magawa ang kailangan, merong National Council na at may patupad, may enforce yung batas na ito. Dito nilinaw din niya na ang ani ay kakulangan sa operasyon ng kamakailang panghuhuli sa smuggled mackerel na lumabag sa sanitary clearance maging ang bilang at halaga ng produkto. Pagdidiin niya ang nasabing paglabag ay kinakailangang patawan ng kaso na may papatupad lamang sa pagkakabuo ng konseho. Dapat mapailan ito ng kaso, dapat ito yung nakakulong na dahil non-bailable, lifetime imprisonment. So, hindi pa nga na-convene yung National Council. Kaya kailangan na para masampulan to. Sa kabila nito, umaasa si Briones sa Pangulo na aaksyonan nito ang ninanais na pagpapatupad ng konseho. Aniya, hindi lamang para sugpuin ang kaso ng smuggling at profiteering sa bansa, kundi para rin sa kabuhayan ng mga magsasaka at kapakanan ng mga consumer. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.